Ngayon, kalokohan na sinasabi nito. Na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Oh, Pulong Duterte, oh, Mans Carpio, nako. and his boss, Oh, Bini Antiporda, mapapamadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So, ang kapal ng mukha nitong ano na to, Jimmy Gubay. Sabagay, wala namang mawawala sa kanya, nakakulong na ho siya eh. Nako, naririnig na naman ho natin yung mga katagang Davao Group. Di ba? Pagka ho ba naririnig nyo yung mga katagang Davao Group, sino ho bang pumapasok sa utak nyo? Tayo isa lang hong individual ang pumapasok sa utak natin pag naririnig natin yung katagang Davao Group. Walang iba kung hindi ito si Antonio Trillanes. Siya lang hong pumapasok sa utak natin kasi yung Davao Group na yan itong si Kong Pulong, itong si Attorney Mans, yan ho yung mga kung tawagin Davao Group. Nung iniimbestigahan ho sa Senado, yung issue ng ano na yan, yung pinipilit hong idawit yung mga konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan sa ipinagbabawal na pulburon. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button ho, nandyan lang sa baba. Huwag na ho kayong mahiya. I-click nyo lang yan, no? Yung ating join button sa baba. Ayun na nga ho mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin. Rekta na ho tayo dito kay Congressman Pimentel, itong si Congressman Pimentel, sa pagtatanong niya dito kay Guban at Asierto. Yung dalawang yan, yan si Guban at si Asierto, alam naman ho natin kung sinong handler ng dalawang ubok na yan. Sa mga kababayan ho natin, yung script ho nila dyan, noon pa hong panahon ni Tatay Digong yan. Napatunayan na ho na walang katotohanan yung mga litanya ng mga walang yung tuta ni ano. Di ba? Kilala nyo naman ho kung sinong handler ng dalawa na yan. Kaya wag ho kayong magpaloko para sa mga kababayan nating makakapanood. Grabe ho, viral ho ngayon itong ano na to, itong hearing na to. Talagang yung demolition job para dito sa mga Duterte na to, dire-diretso ho mga kababayan. Eto na ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang pagtatanong nitong si Congressman Pimentel. Doon na po yan, yung fact-tracking investigation na po yung lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Asierto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Benny Nag-meet po Antiporda. kami ni Kilala yan. Benny Antiporda. Hindi nyo ba napag-usapan sa rehearsal yan? Congressman Pimentel? Yan si Jimmy Guban, malamang sa malamang nakausap na ho yan ng mga congressman bago siya isalang diyan sa ano na yan diyan sa Tuwadcom. Ano ho yan na kung tawagin ho nila yung ginagawa nila bago ang hearing, na betting process ho yan. Nang nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Nako. Ano po ulit? Pakiulit po. Colonel Asierto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Nako. Wala po. Kinausap po ako ni Benny Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na wag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko? Si Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan doon sa illegal shipment? Ikaw naman, Congressman Pimentel, parang hindi mo Hindi ko rin naman po alam. Ang sabi lang. Di ba? Parang hindi mo naman alam. Hindi ba na betting process yung si Asierto bago nyo isalang dyan? Ikaw talaga, oo. Ni Benny Antiporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong information tungkol kay Charlie Tan.
Ang Okay, gusto but lang anyway, niyang sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your wag banggitin siya. testimony, yes, Colonel Asiento, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Anteporda, and Benny Anteporda told you not to mention a Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Siyempre, kilala yan. Hindi mo kilala to. Itong si kilala, Councilor Nilo Ismol Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Wala po. Wala po. Alam mo ba na itong si Ismol Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, Hindi nga niya alam, hindi nga niya kilala eh. Talaga si Congressman trusted Pimentel, man daw oo. ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Kumusta Meron po pa kayo? bang sinabi sa'yo si Benny Anteporda? Aside from doon na wag banggitin si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yung lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya. Sigurado kayo na wala namang ibang pangalan kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, merong mga personahe from Davao na pinagbantaan si Jimmy Guban na wag banggitin to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na wag banggitin para hindi may konekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba Naku. sinabi si Jimmy Porta sa iyo? Wala po. Si ano lang po ang nabanggit na. Si Charlie Tan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area, then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug ship. Grabe, no? Nautakan ho ni Trililing itong mga ano na to, itong mga congressman na to. Naniniwala ho sila sa storya nitong si Trililing. Amen. Hindi po ba? Opo. Okay. Opo. Tama po yan. Andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Acierto Siyempre. na siyang Wala nga naman isa lang nyo dyan, hindi papatunayan. Ano ba naman yan na Pimentel? nagbigay ng intelligence report sa iyo na mayroong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami Yes, Your kaming Honor. tatlo po, nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sites ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Acierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Acierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. Naku, huwag kayo iiyak, huwag kayo iiyak. Anak ng to, iiyak ka pa eh, huwag kayo iiyak. Yakapin mo. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Acierto. Colonel Acierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Let's go to Let's go to work now, sir. Sir, let's go to work. Matindi to. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Yabang ni Jimmy Guban, angas ni Jimmy Guban, oh. Talagang ito na to. Pagkakataon na namin to para, di ba? Tapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Na-miss lang Mr. Chair ni Jimmy Guban si Colonel Acierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. Grabe na. Halikan mo, Brad. Nakalan to ko. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Acierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Wow! Sala rin daw si Mr. Paul Gutierrez. Okay. Intindihin nyo na ho mga kababayan, kasama ho yan sa usapan. Dapat merong pumatak, merong gumulong na luha dyan sa mata nitong si
Pangalan nito, Jimmy Guban. Troy, Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina, paano Your Honors, nyo thank you, nalaman Baka pagsalarin ko naman, Brad. droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Mr. Chairman, Gary Mr. Chairman. Pimentel, ano lang, kasi nagtataka lang ako, bakit siya umiiyak? Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ko dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia. wow, madam. Ito naman mga unggoy na congressman yan, paniwalang paniwala dyan. Kung merong Davao Mafia, ano yan, script po nila yan, bigay natin sa kanila. Kung merong Davao Mafia, sinabi ni Tatay Digong, pagka yung pamilya ko na involved dyan, pati sila magugurgo. So tingin nyo ho ba, hindi ito totohanin ni Tatay Digong? Buong buhay niya, ilinaan niya para tapusin tong illegal na droga na to sa Davao, tapos pamilya niya papasok dyan. Loko-loko ka ba, sir? Bangag ka ba, sir, ha? Na kami ang biktima. Oh, sige, tuloy mo. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia. In their purpose to seek Davao the queen Mafia. in order to become the next president. That is how. Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana ituloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long. Hindi, nakakalimutan mo yung script, Brad. Pagka medyo matagal ho siyang sumagot, alam nyo na ibig sabihin nun. Titignan niya ho muna yung, affidavit binigay sa'yo, Brad. Eto, sigurado tayo, dumaan ho ng ang tawag dito, dumaan ho ng, kung tawagin ho nila, betting process yan. Paano? Via internet. Kahit paano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lacierto. We did our best, Your Honors. Para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Wow. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya? Ay, okay. Ba't nakakulong ka dyan, sir? Ano ba dahilan? Ba't nakakulong ka dyan? Ano ba dahilan? Kasi kung wala kayong kasalanan, dapat nasa laya kayo. Ang meron. O, ibig sabihin, mabigat yung kaso sa inyo. Kung may kaso kayo, ibig sabihin, hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan. Ano hong ginagawa nyo dyan? During the time ni Duterte. Oo. Anong merong laban sa droga? Kung ang pinoprotektahan. Sorry po, Your Honor. Pwede ko ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong Senator at the Chairman. Brad, walang senador dyan, walang senador dyan. Maraming gustong maging, pero walang senador dyan, Brad. Jimmy, paalala lang, kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maaaring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Colonel Lacierto. Okay, sige, Salamat. salamat. Thank you for Your Honor. May Congressman apology. Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina, binanggit, Nag-congratulate pa dito kay Father. Father! Tumaba ka na, Father, ha? Nung unang salang mo dyan, payatot ka pa. Tayo na lang huwata nangangayayat dito sa mga nagko-cover ng na to. Lahat sila nagtatabaan, ha? ni Colonel Lacierto na siya ang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding Yan sa si Father na na tawag doon, na betting process din mo yan. shipment ng Dicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Lacierto. Si Colonel Pardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Lacierto. Then I do my homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli, na totally na pinpoint namin
at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Asierto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove Wow. na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay ang halos mga kasamahan namin para po mahuli yan. Ngayon, itong sunod na tanong ko sa iyo, importante itong tanong ko sa iyo. Itong dalawang container van na sinasabi na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, Take note ha, yan nung ginagawa nila na yan in aid of legislation. Hindi pa ho sapat yung ginawang investigasyon dyan kay Guban, dyan kay Asierto sa Senado. Kailangan ho, ulitin ho nila lahat ng proseso. Kailangan ho baliktarin ng mga resource person na to yung kanilang mga testimonya sa Senado, di ba? Kasi sila lang ho magaling. Sila lang ho ang merong kakayahang gumawa ng mga ganyang klaseng bagay. Yung mga aso na yan, itambaluslos. ito ba Kargaminto na pinapakiusap siya. So, isa po yan na sa mga pinapakiusap niya, nakargaminto, pati po sa mga pinapakiusap niya, nakargaminto, pati po yung mga missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Sabi mo, Mr. Chair, Guban, na maraming hinihiling sa iyo ni Small Abrera na maipapasok ng mga kargamento. Kasama na itong ilang container van ba ito? Isang container van lang? Isa lang po, Your Honor. Recording in progress. Isang container van lang. So, pero ito na nga yung binabanggit niya. Isa po yan, Your Honor. Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PIDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Asierto, binerify ninyo yung container van. Anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if I bigay any time, may dala po ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion, because we will have a next hearing next week, Mr. Chair, sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung na-identify mong container van nyo, coordinated with PIDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprubahan na po yung aming request through the Intelligence, Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprubahan na po ni Commissioner na buksan ang container number na yun na ni-request po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yun na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container van? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container van? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PIDEA during that time. Sila na po nun kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PIDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PIDEA na po ang kamay. Pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong Naku, illegal yan na. drug shipment ito Yan ang mga under tanong. Bicaba Trading? Your Honor, Sino? based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Oh. Hernan died or nilaso nila. Sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Lokigan, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. Yun, palakpakan ho natin. Yun ang gustong marinig ng mga crocodile na yan. Si Mans, si Michael Yang, at si Pulong Duterte. Wala na ho, bastusan na talaga. Kasama ho nila dyan sa House of Representatives, pati yung mga sinasagasaan nila, di ba? Napakawalang yaho ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives, ibang klase, ibang level ho kayo, sir. Para naman dito kay Jimmy Guban, good job ganyan para sa kanila. Yan ang mga gospel truth na wala nang tanong-tanong, pinapaniwalaan kagad ng mga aso ni Tambaluslos. Grabe naman ho yan. Nakakadiri ho kayo. Dumalo sa hearing sa Senado itong si Mans Carpio, Congressman Pulong Duterte. Silang dalawa, dumalo ho sila doon. Wala ho silang napatunayan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang script nyo, anak ng tokwa. Hoy, Jimmy Guban, may paiyak-iyak ka pang nalalaman, sarap mo batukan, anak ng tokwa. It's from their mouth, not from us.
Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asyerto, ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Vidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na. Yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung Grabe naman yan. Talagang kabisado mo yung script, brad, ah. justisya ng aking kaso ay mailabas For sure. ang tunay at totoo. Kung sino talaga For sure, magko-corroborate yan doon sa affidavit ng mga naunang nag-testify dyan sa Tuwad Committee. ang mafia ng droga. O, Mr. Chair, the name of Benny Antiporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antiporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez? So may I ask if Mr. Antiporda and Mr. Gutierrez has taken their oath? Have you taken your oath? Thank you. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you taken your oath? Okay, so Comsec, please administer the oath of Mr. Paul Matindi ho Gutierrez. ito, matindi to. Matindi pag-uusapan ho nila dito. Sir, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed, Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saang government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Paul Recording in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antiporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang, at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was... Ang tanong ko muna sa iyo, Congressman na Pimentel, kung sakaling sagutin niyang si Sir na hindi ko ginawa yan, maniniwala kayo? Oh. Di ba? Doon pa lang wala na, tapos ang argumento eh. Hindi kayo maniniwala kasi hindi yon ang ayon doon sa naratibo ng Quad Committee. detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. O, sinong papaniwalaan yun yan? Yung isa nasa presuhan, nakakulong dahil merong ginawang illegal. Merong hinatulan ng pagkakabilanggo. Sinong papaniwalaan nyo? Yung nasa layang naglilingkod sa ating bansa? O yung kriminal na yung kanyang naratibo ayon dyan sa Tuwad Committee? Di ba, malabo But you talaga. were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman.
remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies were first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay. Oh, very- yan. Ang tanong, sino papaniwalaan nyo? Sino papaniwalaan nyo? Yung kriminal? O yung mama na yan? Clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing, Kumpiyansa tignan niyo si Guban. Kumpiyansa. Alam niya siya papaniwalaan eh. Kasi yun ang convenient dito sa Tuwad Committee. Hindi ho ang sagot nitong si Mamang nakasalamin. of this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Nag-aabogado ka na, Brad, kay Jimmy Guban. Oy, Pimentel, nag-aabogado ka na sa kanya. Magkano bayad niyo sa este? Magkano bayad niya sa'yo? Nag-aabogado ka na para sa kanya eh. Ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa Saya ni Guban, oh. Saya ni Guban. Yes! May abogado na ako. kwarto doon sa Senado? Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado, at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban nung paman sa Senado eh. No? Sandali, Mr. Paul Gutierrez. Ibig sabihin, ano talaga yan? Artista. Gusto mag-artista, no? Ikaw ba ang doktor ng Senado? Bakit Hindi po, ba hindi sasabihin po. mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told Gusto lang makita. Ikaw naman, oo. Ito talaga, abogado na ho siya. me, Abogado. or you told this committee earlier that you were a media personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Hindi, bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez. Do not say lies here. Hindi po ako nagsisinungaling. Kawawa tong mga kawawa yung mga resource person. Pero pagka-kriminal, okay lang. Kahit puro kasinungalingan sabihin ng kriminal dyan, okay lang. Mr. Chairman. I went You to... know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po, mga after lunch po siguro. Yan. After the Mas committee malinaw. hearing. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we Hindi want... naman nagsasabi ng kasinungalingan, di lang maalala, para ka naman merong ano ba yan, merong sumusundot sa pit mo, ganon. Ano ka nang toka? Oy, Pimentel, ayun paayos ka, ha? Porque patapos na yung mo dyan, nagkukups ka, ha? Tapos na ako kasi ang termino, yung yung mama na yan dyan sa House of Representatives. Kaya puro kakups lang ang pinaggagawa niya. want to ferret out the truth. Ngayon, pumunta Ayan ka na naman, ferret out na naman kayo. Ferret out, pag nagpapaliwanag, ayaw nyo pakinggan, ferret out the truth. Loko-loko ka ba, ha? Masok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado. Ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Ferret out na naman. Gusto ko lamang po at the time unang makita personally kung totoo po ba yung condition niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman Dr. Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong Nag-aabogado ka na naman. health condition ni At That is a very flimsy. Kasi sinasabi nila saya ni Guban, congressman, abogado ko dito. Congressman. Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? Patango-tango What si is the Guban. real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? Wala, grabe itong si Kaya yung mga resource person ayaw nang pumunta dyan pagka hindi akma sa naratibo nyo, para kayong sinasapian ng mga masasamang nilalang Tignan nyo naman, parang sinasapian niya si Pimentel. Parang, ha? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not Of even a course. personnel of the Senate. Sabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit I-contempt mo na, Brad.
I-contact mo na. pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun po Ayun. sinasabi niyang tinakot ko po siya. Kaya naiiyak siguro siya kasi nakukonsensya siya doon sa mga katarantaduhan niya. Hindi naman mura yung tarantado, no? Yan si Asierto, yan si Guban, tarantado ho yan. Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka. Grabe ka naman, ang tagal na nun. Isa ka pa eh. Isa ka pa eh. Ito talaga si Pimentel. Noong pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo sa from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko, sapagkat kasama po namin doon ng isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate Security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yun, ay malamang po hindi na... Napanood ho natin yon. Pakakala nyo ngayon lang tayo, ha? Di ba? Alam mo natin yon, yung testigo. Di ba? Hindi ho papayagan ni Gordon yun na merong Senate Security, makikipagkita tong mama na to, tapos babantaan si Guban. Hindi ho pwede yun. At kung meron mang mangyaring ganon, noong panahon na nagka-problema na itong si Digong at itong si Gordon, malamang sa malamang lumabas yan. Hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang Alam mo, balita sa Mr. Senado. Chair, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very clear. Yun ang matindi doon. Yun, nagsisinungaling. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission- Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kakamag-anak Hindi po. mo ba siya? Hindi mo pinapasagot. Loko-loko ka ba? Nakita ko nga lang po siya sa... Just because of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang? I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Gutierrez. Mr. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, witness Mr. na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez? Ako, naniniwala ako kasi meron kami dito, kami tumitimbang eh. Mas papaniwalaan namin yung walang linabag na batas kesa dyan sa kriminal na Guban na yan. Kriminal ba? O dyan sa nakakulong na Guban na yan. Mali yung kriminal. O, dyan sa nakakulong na Guban na yan. Nakakulong siya, di ba? O, nakakulong na Guban. Hindi siya kriminal, pero nakakulong na lang. Sige. Dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban, o kung concerned siya baka ilaglag, naniniwala ba kayo doon? Well, this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban. Loko-loko. Ang tanda mo na, salbahe ka pa. Oy, mayos ka na, puti na lahat ng buhok mo. Yung mga apo mo mapapanood yan, makikita nila, oy, lolo namin, oh, parang loko-loko. Diba? Pinapaniwalaan yung preso, yung nakakulong sa kulungan. Pero yung nasa laya, sinasabihang sinungaling, mas naniniwala sa mga nakakulong.
Pagtatawanan ho kayo ng mga apo nyo. Puti na buhok nyo, luko-luko pa rin kayo. Anong tokwa? And the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga Nandun ka ba? Nandun ka ba? Ba't alam mo yan? Ha? Nandun ka ba? tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po. Ano na, Brad? Ano ba yan? Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo O yan, yung, oh. Harapan, oh. Yan, oh. Oh, oh. Your Honor, oh. yun ho Hawakan mo nga sa tenga kung matapang ka talaga. O, Guban, hawakan mo nga sa tenga. ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Wow. Dahil ano po ang pinakadahilan, bakit niya ako pupuntahan? Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Ni hindi ko siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Benny Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Benny Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ho ako nag-interest sa National Press Club, that is not my job. Siya na din ang nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po kilala, Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Naku, Paul yun na. Gutierrez? Yun lang naman eh. Doon lang naman ho tayo babagsak. Sino papaniwalaan nyo? Yang nakakulong na yan. O etong nasa laya na trabaho talaga bilang reporter, kumustahin yung mga nakontempo. Kumusta ka na dyan, Brad? Anong lagay mo dyan? Ano? Paano pagkalinaglag ka ni Asierto? Yung mga ganong klaseng tanong lang. O sa bagay, yan ang convenient dyan sa naratibo nyo dyan sa Tuwad Committee. Malamang sa malamang, paulit-ulit yung pinatuwad. Sa bagay, kahit hindi nyo patuwarin yan, tutuwad talaga yung mama na yan. Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, Yun. he threatened me. Nakamantawa. Ngayon, ang kalokohan na sinasabi nito. Na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Oh, Pulong Duterte, oh, Mans Carpio, nako. and his boss, Oh, Benny Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So ang kapal ng mukha nitong Jimmy Guban. Sa bagay, wala namang mawawala sa kanya. Nakakulong na ho siya eh. Baka meron pa nga madadagdag sa kanya. O bawas ang sintensya, o pera, o kung ano pa man ang inalay dyan sa mama na yan para sambitin niya yung mga ganyang klaseng kataga, di ba? that is the plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil, Mr. Jimmy Guban. Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Siyempre. Tanga ka ba? Alam nga naman maniwala ka dyan sa isang kausap nyo. Si Jimmy Guban yun ang ayon dun sa naratibo nyo. Si may tama ka ba, sir? Natural kay Jimmy Guban ka maniniwala. Alam naman natin sinong handler niyan. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I ask Mr. Benny Antiporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang number niya, at Dalawa ng tao nagsasabing sinungaling yan si Guban, papaniwalaan nyo pa rin? 2 versus 1, papaniwalaan nyo pa rin? Pagka naniwala kayo, talaga may mga saltik kayo dyan. hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital, wala ho talaga. Electronically, wala po. Ganyan kasi nungaling yang Guban na yan. Ngayon, mas pinapaniwalaan ho nila yung Guban na yan kaysa dyan sa dalawang nagsasabi na, hindi, wala kami, hindi namin kilala yan si Pulong, yang si Mans Carpio. Wala kaming connection dyan sa mga tao na yan.
Pero still, papaniwalaan pa rin ho nila, yung mga ano na yan, yung mga inmate na yan. Yan trip po nila dyan sa Tuwad Committee, pinapaniwalaan nila yung mga nakakulong sa presuhan. Hindi ko sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Nandito pa po yung text. Ako po inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal na mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho Ayan. September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ko kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko kung pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at Wala pakialam dito itong si Pimentel. Wala akong pakialam. Meron kaming script dito. Anong walang pinag-usapan? Basta kami dito. Focus kami dito dun sa script namin. Wala kami pakialam sa statement. Basta may pinag-usapan kayo. Tapos trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Tanda Asierto na. when it comes to doon nga po sa pagkakatanggal niya. Kups ka ba, sir? Ha? Kups ka ba? Tanda mo na, kups ka pa. Sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15, nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. No po? So, nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa Yung padila-dila nitong si Guban, parang bangag ka rin ba, sir? Ha? Maliban sa pagiging sinungaling, bangag ka rin ba, ha? ano mang tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya, no po. So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ho eh. At yung Charlie po, uulit-ulitin ko po, yung Charlie po kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ho kong kilalang Charlie. No po? Mr. Chair, okay na yun. Okay, salamat po. Ngayon, Benny, tanong ko, kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Ang daming sinabi ni Antiporda. Pero automatic may tanong ka kasi Brad, Coops ka nga. Wala ka naman pakialam dun sa facts na ilinatag ni Antiporda. Ang importante lang, yung inyong naratibo, yung inyong script, doon lang, kahit anong sabihin niya si Benny Antiporda, yun lang tanong nyo ang dapat niya sagutin. Wala kayong pakialam sa facts, anak ng... Opo, kilala po. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official Ano, tatay niya si Benny Antiporda? Bakit nyo hinahanap sa kanya? pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to the next hearing. Kasi based on the affidavit of Patawag nyo na lahat! Pwera lang ako! Mr. Jimmy Guban, paragraph 20. Sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained the illegal drug shipments. Sinabihan si Guban na, Jimmy, anong magagawa dyan sa shipment na yan? Kinaparing Benny Antiporda yan. Sabi naman ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benny Antiporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan. Kinaparing Benny Antiporda yan. Sir, Mr. Chair, makikita naman po natin, they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on the shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko pong pangalanan isa-isa yan. Chairman. Mr. Chairman. Ayun na. Yung si Mr. Chairman. Congressman Paduano, with the indulgence of Congressman Pimentel. Yes. Mr. Chairman, just to make it clear, the statement of Sir Ben Antiporda, Asierto never tell this committee that you are not involved. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya pakicorrect lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the Kapal statement na mukha mo, kala mo kung sino ka magaling. Coops ka rin ba, sir? Ha? Coops ka rin ba? of Asierto. Don't Dami use that talagang statement. coops dyan, oo.
Wala siyang holdings. Wala siyang Oh. inter-report sa'yo. But again, Oh. that does not follow. Oh. Thank you, Mr. Chairman. Just to correct the statement of Ate Porta. With due respect to the Congressman, thank you for that clarification, Mr. Chair. But again, that is how I understand the statement of the good That's how you understand, but that is not the truth. Yes. Kapal ng mukha nito talaga, oo. Naninigaw na naman. Kung menopausal ka na, sir, magpahinga ka na. Oh, yabang, oh. Kasi as if the statement of Seto, Oh. parang Oh. wala kang kinalaman. But that is not conclusive. Dapat may kanalaman siya, di ba? Ginahalit nyo na naman si Lolo Pads. Mr. Chair, Oh. I have no part. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I tuloy mo move lang. that we invite Mr. Charlie Tan, because Charlie Tan was mentioned. Invite nyo lahat. Benito Porta denies that Pati si Jose Rizal, invite nyo dyan. Lahat, si Andres Bonifacio, invite nyo. Tingnan natin kung proud sila sa mga kalokohan. continue, Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move Ay, ako. to invite Councilor Small. Do you know Councilor Small? Oh, you don't know again? Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small, Abiliar, and Charlie Tan at the next hearing. Para mag-alaman-laman. Oh. Oh. There's a motion to invite... Sabi siguro, ano ba yan? Hindi nagkakatugma-tugma yung mga ano natin. Nabwisit na ako itong si itong si Paduano hindi nagtutugma-tugma Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera in the next Napikon, scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, Mr. the motion is Chairman, approved. Mr. Chairman, Wait. Oh, Mr. Chairman. Di tayo nagmamadali. We have all day. Yes, Okay, isa-isa Mr. lang. Chair. Isa-isa lang. Yes. Okay. You first and then Congressman Dan Fernandez. As per information of the COMSEC, Mr. Chairman, and the staff, Charlie Tan was already invited. I do not know for today. So, Mr. Chairman, with that, I move, since he's not present without any excuse, I move that we issue a show cause order for Mr. Charlie Tan. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to issue a show cause order to Mr. Charlie Tan for failing to attend the scheduled committee hearing today and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. And also, Mr. Chairman, I move that we issue a show cause order for Mr. Small Abiliar. So move, Mr. Chairman. Show cause order? Because he's also, as per information, he's also invited in today's hearing. Okay, so there's a motion to issue a show cause order to Mr. Nilo Small Abilera for failing to attend our committee hearing today. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Before Congressman Suarez, Congressman Dan Fernandez. I was about to ask also the COMSEC if we have already invited the two personalities. And the same question that I'll be asking sana. But it was already been moved by Congressman, Chairman Paduano. Okay, thank you, Congressman Dan Fernandez. Yes, Congressman J.J. Suarez. Mr. Chairman, just point of clarification. I'm taking down notes kasi dito sa talakayan na nangyayari. Matanong ko lang po itong si Mr. Jimmy Guban. With the indulgence of Congressman, I think, with the indulgence of Congressman Pimentel. I'm done, Mr. Chair. I have no Okay, further thank you. questions. Congressman Suarez, please Thank proceed. you very much, Mr. Chair. Mr. Jimmy Guban, at the time na kayo po ay nasa Senado, kayo po ay detained. Ano po ang dahilan kung bakit kayo nasa kwarto? Detained po ako, Your Honor. I was cited in contempt, Your Honor. On the So, very first day, Your Kasi Honor, nagsisinungaling. Ngayon kayo... I was already cited in contempt. So doon ka natutulog. Opo, Your Honor. So I just find it a little bit awkward, Mr. Chair, kasi tulad sa atin dito sa Kongreso, pag meron po tayong mga taong nakadetain sa ating facility, medyo mahigpit po yung protocols bago mapuntahan po sila sa kanilang kwarto. Oh, totoo yan. Mahirap daw talagang puntahan yung mga nandyan sa House of Representatives. Pili lang mga tao makakalapit dyan sa mga resource person nila na na-contempt Hingi dyan. pa po ng pahintulot yan at magpapaalam pa po sa ating Sergeant at Arms. May proseso po yon. So matanong ko lang si Mr. Paul Gutierrez. Mr. Gutierrez, you admitted that you went to the room of Mr. Jimmy Guban. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. Freely? With No, Mr. Chairman. With the approval of the chair of the Blue Ribbon at the time, Senator Gordon. That's So, why meron po ba akong- kayong papel o dokumento na magsasabi na pinahintulutan kayo ng chairman na makausap si Mr. Jimmy Guban? Wala po, Mr. Chairman. Pero at that time po, So, paano po namin malalaman na nagsasabi po kayo ng katotohanan na talagang pinayagan kayo na kausapin si Jimmy Guban? well, Mr. Chairman, siya na nga. Wala, huwag nyo nang alamin. Nagsisinungaling siya. Huwag nyo na alamin.
Why po bother? nagsabi na may kasama po kung... Hindi. Ang tanong ko po ay paano po kami maniniwala na pinayagan po kayo ni Chairman Richard Gordon para makausap si Jimmy Guban? Kasi sinabi po ninyo, pinayagan kayo. Opo, So pag opo. pinayagan kayo, may dokumento po yun. Verbal lang po yun, Mr. Chairman eh. Bang tipong, Mr. Chair, can I go visit? Tingnan ko lang kung ano talaga ang sitwasyon And is this a practice that you No. regularly do to all detained persons in the Senate? Hindi naman po, Mr. Chairman. Parang, kasi nga, very brief lang naman po yung ano. So it's not a regular it's not hindi a po. regular practice you do. Hindi po, parang humingi lang po ako ng pabor, gano'n, ay napagbigay Hindi. naman po. Okay, so humingi ka ng pabor at hindi regular practice na ginagawa mo na bumisita sa mga Hindi po, detained. hindi po. O, kung hindi siya regular practice, bakit parang napaka-special naman at hindi mo talagang ginagawa kasi lang para kay Jimmy Guban, humingi ka ng pahintulot sa chairman para lang makausap siya. What makes Jimmy Guban so special from all those that were previously detained in the Senate that you actually went out of your way, went to the chairman of the Blue Ribbon, asked for Boring. Punta muna tayo sa ombudsman bago ka magbida-bida dyan, Brad. Punta muna tayo sa ombudsman. Ombudsman ba? Punta muna tayo dun. Ayun na nga mga kababayan, na dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsama sa ating reaction video na to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.